Isang babae ang nakahiga sa pavement, naguguluhan, walang ideya kung anong nangyayari. Hindi niya napansin, nasaksak na pala siya. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, nasa harap na siya ng isang kakaibang gusali. Pumasok siya, at sinalubong siya ng isang lalaking may apoy ang ulo. Literal na apoy. Siya si Sato, ang manager ng Taso Carey Hotel. Dito niya nalaman, ang hotel na to ay hindi ordinaryo. Isa itong liminal space, pansamantalang pahingahan ng mga kaluluwang nasa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang mga bisita rito, kadalasan, wala ring alaala kung sino sila. Gaya niya. Pinapirma siya sa logbook, pero isang malaking problema. Wala siyang maalalang pangalan. Lumabas si Atori, isang mysterious na hotel attendant. Siya ang naka-assign na maging attendant niya. Magaan ang aura ni Atori pero may lalim sa mga mata, parang alam niya ang mas marami kaysa sinasabi niya. Inihatid niya ang babae sa kwarto nito. Dito ipinaliwanag niya, ang mga gamit sa loob ng kwarto ay madalas naglalaman ng pahiwatig, clue para matuklasan mo kung sino ka talaga. Nag-ikot ang babae. Tahimik, halos walang laman ang kwarto. Pero may isang painting na umagaw ng pansin niya. Nang silipin niya ang likod nito, may nakatago, isang concert ticket. At sa paghawak niya rito, biglang pumasok ang isang flash. Isang alaala ng concert, at biglang may lumabas na school bag sa cabinet. Lumabas siya ng kwarto at pinakita ang school ID niya, siya si Neko Sukahara. Unti-unting bumalik ang imahe ng sarili niya. Mukhang siya ngayon. At sa isang iglap, unti-unting bumalik ang konting fragments ng kanyang pagkatao. Kinausap siya ni Sato at Atori. Ngunit hanggang doon lang ang alaala niya. Ang huling alaala niya ay papunta siya sa isang concert. Afternoon. Blackout. Para makapag-isip, naglibot-libot muna siya sa hotel. Nakilala niya ang ibang staff, si Ruri, ang mabait pero tahimik na cook. Si Mano, ang bartender na parang may sariling lihim. At si Kiriko, mukhang tarsier pero may matalas na instincts. Habang nag-a-adjust si Neko, may dumating na bagong guest. Isang babae, pero ang ulo niya, isang tarot card. Lover. Kakaiba. Creepy. Pero hindi rin siya mukhang natatakot. Tinawag niya si Atori ng Amuran, at nag-react si Neko, familiar ang pangalang iyon sa kanya. Sabi ni Sato, baka kailangan nang i-check ang kwarto ng babae. Sa Taso Carey Hotel, nagbabago ang mga kwarto depende sa pangangailangan ng guest. Sumama si Neko, dala ng curiosity. Sa kwarto, may bookshelf na dati raw wala. May mga sulat. At may isang picture, isang lalaki. Si Amuran. Dito nagsimula ang pagbuo ng puzzle. Naalala ni Neko, si Amuran ay isang sikat na fortune teller. Celebrity. May sariling brand. Pero recently, nasangkot sa cheating scandal. Ang mga komento online, puro galit at panlalait. Napansin ni Neko ang mga memorabilia ni Amuran sa kwarto. Dito na-confirm, fan pala siya ng guest na ito. Hardcore. May letters pa sa cabinet. Doon lumitaw ang pangalan, Yumi Hoshina. Biglang nawala ang tarot card sa ulo ni Yumi. Unti-unting bumalik ang mukha niya, at kasabay nito, ang mapait na katotohanan. Nagkarelasyon pala sila ni Amuran. At sa dulo, siya ang nagtangkang pumatay sa kanya. Sa muling pag-alala ni Yumi ng trahedya, nawalan siya ng malay. Ngunit nang magising siya, kaharap niya na si Sato. Iyak siya ng iyak. Sa isip niya, baka buhay pa siya. At kung totoo nga, hindi niya alam kung anong babalikan niya sa mundo. Pero sa isang tahimik na sandali, kinausap siya ni Neko. Nagbigay siya ng advice kung idol niya si Amuran at tumigil na siya sa pag-fortune telling. Suggestion ni Neko na bakit hindi na lang si Yumi ang magpatuloy. Nagliwanag ang mata ni Yumi. Sa puntong yun, nagdesisyon siya. Nag-checkout siya sa hotel. At si Neko, hindi pa rin buo ang alaala niya. Pero may isang malinaw sa kanya, gusto niyang manatili sa hotel. Gusto niyang tumulong at magtrabaho sa lugar na to. At doon nagsimula ang bagong yugto para kay Neko. Ang babae na minsang nawalan ng pagkatao, ngayon, handa nang tumuklas ng mas malalim na katotohanan. Sa mundo ng buhay at patay, at sa sarili niyang nakaraan. Tinuturuan ni Atori si Neko kung paano maglinis ng tama. Detalyado siya magturo, at nabanggit niyang dati siyang concierge sa isang kilalang hotel, ang Gardenside Hotel. Natuwa si Neko sa professionalism ni Atori, pero agad dumating ang manager. Nag-volunteer si Neko na tumulong sa front desk. Tahimik at walang masyadong bisita, kaya inakala niyang boring ang trabaho. Pero sabi ng manager,
Kapag maraming dumarating na guests, ibig sabihin maraming namamatay o nasa bingit ng kamatayan. May isang guest na dumating, at ang ulo niya ay parang pachinko ball. Naghahanap siya ng makakalaro sa kahit anong sugal. Binanggit niya ang mga ito isa-isa, pero mahjong lang ang meron sa hotel. Kaya niyaya niya sina Atori, Mano, at ang manager para makipaglaro. Naglaro sila sa loob ng kwarto ng lalaki. Habang naglilinis sa paligid, napansin ni Neko ang mga clue, mga resibo, larawan, at gamit na nagpapakitang matagal na siyang nalulong sa sugal. May nakitang telepono si Neko. Nang tumunog ito, sinabi ng lalaki na siya na ang sumagot. Nanay niya pala ang tumawag. Nag-aalala ito sa kanya at sinabi nitong pinagluto siya ng hamburger steak. Tinawag niya ito sa palayaw niya na akin. Pagkatapos ng laro, kumain ang lahat sa dining hall. Ipinaliwanag ng hotel manager na ang mga tawag sa telepono ay replay ng mga memorya ng guest. Tumawag muli ang lalaki sa staff, humihiling ng hamburger steak. Kahit pachinko ball ang ulo niya, nakakakain pa rin siya. Napansin niyang iba ang lasa ng ulam, parang hindi nanay niya ang nagluto. Sagot ni Neko, baka nasa kwarto niya ang sagot para maalala niya kung sino siya. Sinuri ni Neko ang mga papel sa kwarto. May mga utang na malaki ang halaga. Biglang nag-breakdown ang lalaki, at tumilapon sa sahig ang mga pachinko balls at gambling tickets. Tumunog ulit ang telepono, pero ngayon, isang galit na tao ang sumisigaw, naniningil ng utang. Inamin ng lalaki na ninakawan niya ang sariling ina, pero kulang pa rin iyon at puno siya ng regrets dahil dito. May lumitaw na box na puno ng coral. Dito niya naalala, naging coral poacher siya para mabayaran ang utang. Sa huling sulat ng utang, nakita niya ang sarili niyang pangalan, Atsuhiro Ando. Bigla siyang natabunan ng lupa sa mismong kwarto. Si Neko, agad humingi ng tulong kay Atori. Hinukay nila ito, at nailigtas. Pagkatapos, ikinwento ni Atsuhiro kung paano siya namatay. Dahil sa laki ng utang, pinilit siya ng mga loan shark gumawa ng illegal na trabaho, ang maging coral poacher. Ngunit sa huli, binaon pa rin siya ng buhay ng mga ito. Wala raw siyang ibang hiling kundi marinig muli ang boses ng kanyang ina. Pinagbigyan siya ni Neko. Nang marinig niya ito sa huling pagkakataon, napaluha siya, hindi lang dahil sa lungkot, kundi sa bigat ng kanyang pinagdaanan. At naalala rin niya na kahit siya ay nakalibing, buhay pa siya at ang nanay niya. At isa na namang guest ng Taso Carey Hotel ang nag-checkout. Sa labas, habang pinagmamasdan ang paglisan ni Atsuhiro, napaisip si Neko. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Taso Carey? Sagot ng manager, ang salitang ito ay nagmula sa tanong na sino ka. Isang tanong na halos lahat ng guest ng hotel ay kailangan sagutin bago sila tuluyang makaalis. Naisip tuloy ni Neko, ano nga kaya ang itsura niya noong dumating siya? Sagot nila, normal daw siya, di tulad ng ibang guests. Sa Taso Carey Hotel. Tahimik, pero may bumabagabag kay Neko. Napansin niya kung gaano ka-passionate si Ruri sa trabaho niya as cook, pero hindi pa rin niya maalis ang pagkailang sa kanya. Siguro dahil sa blunt remarks ni Ruri, o baka dahil sa kakaibang fascination ni Neko sa kanya. Nagpunta si Neko sa hotel manager. Nagsuggest siya na siya muna ang sumalubong sa mga bagong guest. Timing, may dumating agad, isang lalaking may bulaklak na pansy sa ulo. Siya na rin ang tumanggap dito, determined na ipakita kung gaano siya ka-capable. Dinala ni Neko ang guest sa kanyang kwarto, kahit may hindi magandang vibes siyang nararamdaman dito. Sa loob, nakita niya ang isang family picture, at isang libro na agad niyang binuksan. Laman nito, mga koleksyon ng mga larawan ng babaeng biktima ng assault. Agad nagduda si Neko, pero nagsalita ang guest. Isa raw siyang detective. Ipinakita niya ang isang Sherlock Holmes book, at sa loob nito may calling card ng isang detective agency. Unti-unting bumalik ang alaala niya. Siya si Masaki Asoto. Kwento ni Asoto, sunod-sunod ang kaso ng assault na may iba't ibang motibo. Galing siya sa pamilya ng mga doktor, pero pinili niya ang landas ng pagiging detective, dahil hindi niya gusto ang lifestyle ng pagiging doktor at iba pang personal na dahilan. Pagkatapos ng maikling kwentuhan, nagpaalam si Asoto para magpahinga. Si Neko naman, tumuloy sa kwarto ni Atori. May favor si Mano. Sa loob, bumungad ang classical music. Napansin ni Neko na iba ang time of day sa kwarto ni Atori, twilight, kumpara sa kanya na umaga. Tumingin sila sa labas. May structure sa malayo at may dumadaan na train. Habang sinusubukan ni Neko tanungin kung may maalala pa si Atori,
Tanging memorya ng pag-alis sa bahay lang ang malinaw sa kanya, hindi niya naalala kung nakasakay siya ng tren. Dinala ni Neko ang request ni Mano, ang isang record galing sa kwarto ni Atori. At ginawa niyang music sa bar. Matapos ay dinala ni Mano si Neko sa kwarto niya. Madaming gamit sa kwarto ni Meno at pinapili niya si Neko ng isang bagay na pwede niyang kunin doon as reward. Ang pinili ni Neko ay isang lukang glass o salamin. Bumalik si Neko sa kwarto ni Asoto. Nakalimutan pala niyang sabihin, ang kwarto ng guest ay sumasalamin sa kung anong kailangan nila. Habang nag-iimbestiga, may nahanap silang school ID, report card, at mga basang gamit, bagay na hindi tugma sa kwento ng isang detective. May nakita ring larawan ng babae. Sabi ni Asoto, girlfriend daw niya. At nang buksan ni Neko ang bintana, may lumabas na sugat mula sa katawan ni Asoto, ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Naalala na ni Asoto ang nangyari. Nadulas siya sa tulay, at nahulog sa mga railings ng isang garden na may flowers. Pero may mali, sa paningin ni Neko, hindi siya isang biktima. Isa siyang kriminal. 3 beses na siyang nagsinungaling. Una, ang pagkatao niyang detective. Pangalawa, ang album ng mga babaeng biktima. Pangatlo, ang larawan ng girlfriend daw niya na kapareho ng itsura ng nasa album. Nang kinumpranta si Asoto, nagwala ito. Ginawang hostage si Ruri gamit ang kutsilyong nakuha niya mula sa kwarto. Pero mabilis ang kilos ni Neko. Ginamit niya ang salamin mula kay Mano para masilaw si Asoto. Nakatakas si Ruri, at sinapak ito ni Atori. Sinabi ni Neko na dapat makulong si Asoto sa hotel pansamantala, at dalhin siya sa mundo ng nabubuhay para makulong. Ngunit sabi ng manager ay hindi ito pwede. Dahil kahit sino, kahit gaano pa kasama ng isang tao, ay tinatanggap sa hotel at hindi pwedeng i-banish. Wala silang magagawa, mananatili si Asoto sa hotel. Pagkatapos ng lahat, nagpasalamat si Ruri kay Neko. Tahimik ang gabi, pero mabigat pa rin ang hangin. Sa lugar na ito kung saan pinipilit alalahanin ng mga bisita kung sino sila, minsan masakit din ang katotohanang natutuklasan nila. Sa kasalukuyan, may tensyon sa trabaho. Pinuna ni Asoto ang paglilinis ni Neko, hindi raw ito maayos. Pero higit pa sa komentaryo ang naramdaman ni Neko. Parang may masama siyang kutob tungkol kay Asoto. Ibinahagi niya ito kay Atori. Nagsuggest si Atori na siya na lang ang maging attendant ni Asoto, pero tumanggi si Neko. Napagkasunduan na lang nila na wag silang mapapadpad sa isang closed space kasama si Asoto, para sa kaligtasan niya. Pagkatapos, may dumating na 2 bagong guest, 2 babae, pero nakatakip ang mga mukha. Isa may ulo ng smartphone, ang isa naka-fencing mask. Tinanong sila ni Atori kung magkakilala sila. Hindi raw, kaya binigyan sila ng magkahiwalay na kwarto. Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kwarto ng 2. Isa modern, isa traditional. Sa loob ng kani-kanilang kwarto, nagsimulang bumalik ang alaala nila. Unti-unting lumilinaw ang pagkatao nila, sina Kiyo Ejit Tsuryuji at Nagumo Ariyake, parehong miyembro ng Kendo Club. Nagpaliwanag ang hotel staff kung ano ang maaaring mangyari sa mga kwarto, mga clue sa pagkatao nila. Napadaan si Asoto at agad siyang naging interesado sa 2 babae. Sa bar, kinausap siya ni Kiriko, tinanong kung anong klaseng tao ang gusto niyang patayin. Babae raw, sagot ni Asoto. Pero ayaw niyang mapunta sa impyerno. May pagdududa pa rin kung totoo ba ang sinasabi ng staff. Samantala, sa pagitan ng 2 magkaibigan, may lumalalim na tensyon. Nag-aalala si Kiyo baka mawalan sila ng practice, habang si Nagumo ay worried sa concert na mamimiss niya. Para kay Kiyo nakakainis ito. Si Nagumo ang ace ng team, at ramdam niya ang kakulangan ng seriousness nito. Hindi niya napigilan ang emosyon, nagdabog siya at nag-walk out. Nahulog ang utensils dahil sa inis niya, pinulot ito ni Asoto na parang walang nangyari. Nag-usap si Kiyo at Neko. Inamin ni Kiyo na matagal na siyang frustrated kay Nagumo. Sa kabilang banda, kinausap ni Asoto si Nagumo. Nagpakilala siya bilang detective ng hotel. Ibinuhos ni Kiyo ang hinanakit niya kay Nagumo, na kahit di seryoso sa kendo, gusto pa rin mag-participate. Pero si Neko, may ibang pananaw. Para sa kanya, mahalaga kay Nagumo ang enjoyment at connection sa tao. Dagdag ni Neko, baka may ibang way lang si Nagumo kung paano ma-enjoy ang kendo. Habang nag-uusap si Nagumo at Asoto, may nangyaring kakaiba. Bumukas ang isang cabinet, bumagsak ang laman nito, at natabunan sila. Dito,
Naalala ni Nagumo ang tunay na dahilan ng kanilang pagkamatay. Sa isang dating argumento, pinilit ni Kiyue paalisin si Nagumo sa kendo dahil hindi raw ito seryoso. Sinagot siya ni Nagumo, gusto niya lang ma-enjoy ang ginagawa niya. Sa galit, dinabugan ni Kiyue ang shelf, bumagsak ito, at yun ang naging sanhi ng aksidente. Pero para kay Soto, hindi aksidente yun, isang murder daw. Nagilty si Kiyue. Gusto niyang ayusin ang lahat, kaya nagpas siyang magsepuko. Samantala, bumisita si Nagumo sa kwarto ni Kiyue, at naglabas ng shockang nakatotohanan, patay na raw siya, habang si Kiyue ay buhay pa. Naglabas si Nagumo ng katana. Pinilit niyang kumbinsihin si Kiyue na siya ang maging kapalit sa buhay niya. May isang patakaran daw sa hotel, pwedeng palitan ng buhay ng isang patay kung may kapalit mula sa mundo ng buhay. Ngunit hindi niya naipaliwanag ng maayos. Dahil nakonsensya si Kiyue sa pagkamatay ni Nagumo, hinayaan niyang mapatay siya nito. Sa huli, pareho silang nagsorry. Si Kiyue, dahil hindi niya inintindi ang nararamdaman ni Nagumo. Si Nagumo, dahil gusto niya talagang mabuhay. Huli na nang napagtanto nilang naloko lang sila ni Soto. Tumakbo si Nagumo sa labas ng hotel at lumabas ang pulang buwan. Isang tanda ng paghatol. Hinila si Nagumo pababa, patungong impyerno. Natuwa si Soto, tila ba napatunayan niyang totoo ang konsepto ng impyerno. Nang tanungin siya ni Neko kung may kinalaman siya sa nangyari, tumanggi siya, pero hindi sigurado kung totoo. Kahit siya ang nagsabi kay Nagumo na pwede pang mabuhay ang isang tao basta may kapalit na buhay. Sa dulo, nakita natin ang kapalaran ng mga namamatay sa hotel. Si Kiyue, unti-unting naging abo. Ganun lang siya nawala, parang hindi na kailanman nag-exist. Isang lalaki at babae ang nakatayo sa balcony ng hotel, nakatingin sa tanawin. Pumpkin ang ulo ng lalaki, at glass shoe naman ang babae. Tinawag ng lalaki ang babae sa pangalang Kyoko, pero wala itong maalala. Matagal na silang nandun. Si Ruri, halatang naiinip na. Pero dumating si Neko, ang bagong inassign na attendant sa kanila. Tinanong niya ang dalawa kung ano ang huling memorya nila bago mamatay. Ang lalaki, tanging alam lang niya ay mahal niya si Kyoko. Ang babae, wala ring maalala, pero may mabigat siyang pakiramdam tuwing tumitingin sa tubig sa bangin. Habang parang normal lang ang lakad ng dalawa sa paligid, sinimulan ni Neko at ni Ruri ang pag-iimbestiga sa kwarto nila. Napansin ni Neko ang relo sa dingding, inikot niya ito, at may lumabas na notebook. Pagbalik nito sa babae, bigla itong may naalala, gumanap pala siyang Cinderella sa isang play noon. Sa loob ng notebook, may nakaipit na marriage certificate. Pangalan ni Kyoko ang nakalagay. Pero kahit na may dokumento, hindi pa rin natanggal ang glass shoe sa ulo niya. Nakita ito ng lalaki, at sa pangalan sa certificate, doon niya naalala, siya si Toru Nagay. Unti-unting bumalik ang alaala niya. Nag-date sila matapos ang play na Cinderella. Sa kabilang banda, humingi ng decaf si Soto kay Neko. Tinanong niya kung guest ni Neko ang lalaki. Sinabi ni Neko na mag-asawa sila, pero napansin ni Soto, wala sa ring finger ni Toru ang wedding ring. Dumating si Atori, at si Soto naman, may hirit. Tinanong niya kung sabay-sabay ba mag-date ng babae si Atori, kasi ganun daw si Soto dati. Biglang naputol ang usapan nang sumigaw ang babae, nagbago ang paligid. Binaha ang kwarto nila, mabaho daw ang tubig. Nang i-check ni Neko, tubig dagat ito. Nang humupa ang baha, may mga pahinang lumutang mula sa daily planner nila. Sa parehong araw, mangingisda si Toru, pero date naman ang nasa planner ng babae. Dahil sa walang singsing si Toru at magkaiba ang schedules nila, sinabi ni Neko ang posibilidad, baka may affair si Toru. Galit ang babae, binato si Toru. Tinanong niya si Neko kung anong gagawin niya kung siya ang nasa sitwasyon. Pero sagot ni Neko, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman mo ngayon. May iniwan ang babae bago umalis. Nilapitan siya ni Soto, at sinabing tama siya. Binuksan ang iniwang bagay, may sulat sa loob. Binasa ito ni Neko, at na-realize niyang kailangan niyang mag-apologize. Ibinigay ni Kiriko kay Neko ang isang telescope. Nag-sorry si Neko sa dalawa. Hindi pala totoo ang affair. Si Soto, biglang nagpakilalang superior ni Neko kahit halatang biro lang. Ipinaliwanag niya na ang suot ng mga guests ay refleksyon ng kung paano nila gustong makita ang sarili nila. Wala man siyang singsing, posibleng pinapa-resize ito ni Toru dahil importante ito sa kanya.
Pinaliwanag din ni Neko, sa play na sinalihan nila, si Kyoko Matsumoto ang Cinderella. Pero may isa pang Kyoko, si Kyoko Takahashi. At si Toru, hindi si Prince Charming. Siya si Farmer number 1 lang. Dito na nagkaalinlangan ang lahat. Ang Kyoko na kasama niya ngayon, si Kyoko Takahashi pala. Sinubukan niyang ipilit na sila ni Toru ang magkasama. Pero sa totoo, may hawak siyang blackmail, hostage niya ang anak at asawa ni Toru. Patay na si Kyoko, at gusto lang niyang makasama si Toru. Pero si Toru, iniisip ang anak niya. Gamit ang telescope, nakita nila ang living world. Buhay si Toru, at ligtas ang anak niya. Sa huling pagkakataon, tinangkang saksakin ni Kyoko si Toru. Pero pinigilan siya ni Neko, dahil kapag nakapatay ang isang guest, diretso siyang mapupunta sa impyerno. May paraan para manatili si Kyoko sa memorya ni Toru. Hindi ito sugat, kundi marka. Ang tanging paraan na naisip niya para magkaroon ng marka sa buhay ni Toru. Tumalon siya mula sa balcony, at unti-unting naglaho. Isang lalaking mukhang si Atori, nasa ibang bansa. Isang jazz musician sa isang banda, pero halatang hindi niya kinakaya ang pressure. Sa gitna ng pag-iimpake, nakita niya ang isang lumang record, isang obra ng taong humubog sa passion niya sa music. Balik sa hotel. Simple ang simula, paghahabol lang ng pusa. Pero sa gulo, may natabig na vase at tumapon ito sa ulo ng manager. Kahit basa na, hindi pa rin natanggal ang apoy sa ulo niya. Ang batang lalaki na may rocket sa ulo ang amo ng pusa na iyon. Pero bago pa man siya makausap ng maayos, dumating ang isang bagong guest, may record o plaka ang ulo. Tahimik, pero may sinabing makahulugan, hindi kailangang habulin ng alagang pusa. Babalik ito sa kanya kapag handa na siya. Pinaalala ng manager sa bata kung anong klaseng lugar ang Taso Carey Hotel. At ang sabi ng bata, nakita raw niya ang pusa na iyon bago siya makarating doon. Hinati ang assignments, dinala ni Atori ang lalaking may record sa kwarto niya, habang si Neko naman ay tumutok sa bata. Sa kwarto, na-confirm ng lalaki na mahilig siya sa jazz. May saxophone siya, at sa paghawak pa lang nito, alam mong parte na ng identity niya iyon. Habang tinitingnan ni Atori ang plaka niya, tila may kumurot sa memorya niya. Nang humingi ng pahintulot ang guest na magpatugtog, pumayag si Atori. Pero habang tumutunog ang musika, ramdam mo ang bigat ng reaksyon ni Atori. Sa kabilang kwarto, tinanong ni Neko ang bata kung rocket scientist ba ang magulang niya. Pero sagot nito, bully raw ang nanay niya. Emotional, tumakbo siya palabas, nagtungo sa bar, at doon nakita siya ni Asoto. Ang pusa, laging alerto kapag nandyan si Asoto, parang protector ng bata. Habang nagkakatagpo-tagpo ang mga characters, nabanggit ni Asoto na marunong siya magpiano. Matapos ay tumugtog ang lalaki kasama ang bata para pakalmayin ito. Sabi ni Asoto, siguradong musician ang lalaki. Pero napansin niya, si Atori, parang lutang. Maging si Naruri at Neko, napatingin. Nag-uusap ang dalawang guests. Tahimik, pero ramdam mong may tanong ang bata, nasaan na kaya ang nanay niya? Samantala, kinausap ni Neko si Atori. Napansin niya ang lungkot nito. Sa kwarto ni Atori, pinakita niya ang record, alam niya, ang guest ay si Takashi Ogawa, isang world-famous jazz player. Idol niya. Kaya niyang gayahin ang bawat piraso ng musika ni Takashi, pero kahit kailan, hindi niya naramdaman ang passion sa music. Nag-aral pa siya sa US, pero walang spark. Sabi ni Neko, hindi kailangan ng rason kung gusto mo ang isang bagay. Minsan, sapat na ang pagkagusto dito. Hinikayat niya si Atori na kausapin ang taong hinahangaan niya. Pagbalik ni Atori sa guest, wala na ang plaka sa ulo ni Takashi. Nakaupo ito, nakikinig sa sariling tugtugin. At doon niya sinabi ang totoo, habang tumutugtog siya ng last performance niya, sa sobrang intense, di niya namalayang namatay na pala siya. Samantala, sa kwarto ng bata, hinabol ni Neko ang pusa. Gumamit siya ng kumot, pero sa pagbagsak nito, lumabas ang alikabok. Dinala ng pusa ang bag ng gamot na may inhaler at reseta ng mga gamot at doon ang pangalan ng bata. Siya si Shota Watanabe. At nawala sa ulo ang rocket at naalala niya kung sino siya. Nag-transform ang kwarto, naging playground. At napunta sa tuktok ng slide si Shota. Matapos ay nahulog siya, eksaktong ganun daw siya nag-agaw buhay dati. Naalala niya lahat, sa playground niya unang nakilala ang pusa. Inalagaan niya ito, pero ayaw ng nanay niya dahil daw may asma ang bata. Tumakas siya,
Bumalik sa playground, at doon, sa pag-ubo at pagkadulas sa slide, muntik na siyang mawala. Sa hotel, bigla silang nakarinig ng boses. Boses ng nanay niya, tinatawag siya. At doon, parang may bumukas na pinto. Nagkaroon ng lakas ng loob ang bata na bumalik sa mundo ng mga buhay. Sa lobby, nagkita sina Takashi at ang bata. Nagpaalam sa isa't isa, simple pero may bigat. Pareho silang handa ng mag-checkout. Bilang huling regalo, tinugtog ni Takashi ang saxophone niya para kay Atori. Ikinwento niya, na minsan, inatake siya sa puso sa isang hotel. Kung hindi raw dahil sa mabilis na response ng concierge doon, baka namatay na siya noon pa. Si Atori pala ang taong iyon. Kaya't nagpasalamat siya, mula noon, buhay niya ay naging mas makabuluhan. Dinala ng liwanag si Takashi. Naiwan ang kanyang saxophone. Sabi ng manager, para ito kay Atori. At ngayon, sa tabi ng record ng kanyang idolo, meron na siyang sariling alaala na walang kapalit. Isang babae ang nagsisisi. Namatay siya nang hindi man lang naalagaan ang anak niya ng mabuti. Ngayon, dumating siya sa Tasso Carey Hotel at hindi niya alam kung mapapatawad niya ang sarili niya. Tahimik si Neko habang naglalakad sa hallway, parang kulang sa tulog. Sa kabilang banda, alerto na si Ruri. Magaan ang tono niya habang kinukwento na may truck sa kwarto niya. At doon, inamin niya kay Neko na nabundol siya ng truck. Sa totoong mundo, nasa comatose siya. Buhay pa technically, kaya may chance siyang bumalik. Pero sa hotel na ito, hindi pera ang bayad. Oras. At kailangan niyang mag-ipon ng sapat para makabalik sa mundo ng mga buhay. Sa gitna ng usapan nila, bumukas ang pintuan ng lobby. Isang babaeng bagong guest ang pumasok, matapang ang lakad, matalim ang tingin, at may ulong brass knuckles. Pero may halong kalituhan sa kilos niya. Si Neko at Ruri ang nag-asikaso sa kanya. Pinakita ni Neko ang kwarto niya, na base raw sa sarili nitong mga alaala. Pero wala pang emosyon sa mukha ng guest. Parang puting canvas. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Napansin niya ang isang resignation letter na naka-address sa isang establishment na Snap Rose. Sa tabi nito, isang listahan ng pangalan, at litrato ng 2 taong blurred ang mukha. Tumayo siya, lumabas, at pumunta sa bar area kung saan may mga umiinom. Habang nag-iikot siya sa hotel, nadaanan niya ang kusina. Tinanong niya kung nasaan ang chef, at laking gulat niya nang makita ang batang si Ruri ang nagluluto. 14 pa lang, pero marunong na sa lahat. Natutong magluto sa libro, natutong tumayo sa sariling paa. Tahimik siyang tumingin sa bata, at sinabi, halos pabulong, na baka katulad nila, pinalaking mag-isa. Habang naglilinis, tinanong ni Neko kung may naalala na ang guest. Umiling ito, dismissive, parang iniiwasan ang tanong. Kasunod nito, kinausap ni Neko ang hotel manager. Gusto niyang malaman kung paano nagsimula si Ruri sa hotel. Dati raw, carousel ang nasa ulo niya. Hirap itong alagaan. Pero nang nagpakita ang cookies na dinadala ng nanay niya, at ang tiara na may pangalan niya, doon unti-unting bumalik ang alaala. Isang memorya ang lumitaw noong mas bata pa si Ruri, kung umiikot sa carousel kasama ang mga magulang niya. Pero alam niyang may problema. May utang ang pamilya nila, laging wala ang magulang, kaya natutunan niyang maging independent. Isang araw, naglalakad siya galing grocery, umiwas sa mga estudyanteng kaedad niya at nabundol ng truck. Bumalik sa present. Sa kusina, nagsimulang magluto ang bagong guest. Fried rice na may cherry tomatoes. Di niya alam kung bakit, pero parang muscle memory na lang. At doon, unti-unting bumalik ang alaala niya, may anak siya. Si Yu. Hindi nito gusto ang kamatis, pero kinakain kapag nakahalo sa fried rice. Unti-unting nabuo ang pangalan niya. Si Akari Muto. Biglang dumating si Asoto. Tahimik si Ruri, nagtago sa likod ni Neko. Sa presensya ni Asoto, parang laging may bantang di mo mabigyan ng pangalan. Sinabi nito na may nararamdaman siyang krimen sa kwarto ni Akari. Pinakita ang isang newspaper clipping tungkol sa mga elderly na nag-suicide dahil sa pera. May matinding reaction si Akari, pero pinutol ni Ruri ang tensyon at nag-alok ng break. Umalis si Asoto, pero bago iyon, binulong niya kay Neko na alam ni Neko na may nangyaring masama sa kwartong iyon. Habang magkahawak kamay sina Akari at Ruri, parang mag-ina, unti-unti pang lumitaw ang mga clues sa kwarto. Isang listahan ng mga matatandang solo sa bahay. May ledger ng malaking perang tinanggap, isa itong scam. Hindi agad nakaamin si Akari, pero nang makita ang ebidensya, bumigay siya. Ikinwento niya ang totoo.
Dating siyang hostess at naging single mom, lumipat sa telemarketing job para sa anak niya. Akala niya simpleng trabaho, pero scam pala, panloloko sa matatanda gamit ang lottery. Na-realize niyang mali ito, kaya sinubukang mag-resign. Pero huli na, dumating ang mga pulis. Tinangka niyang tumakas, pero sa pagkalito at takot, nahulog siya mula sa balcony. Doon natapos ang buhay niya. Sa harap ni Rory, bumigay si Akari. Umiiyak, sinisisi ang sarili. Iniisip ni Rory kung sino ang mag-aalaga kay Yu. Nabanggit niya ang ex-husband niya, na mabuting tao naman, kahit hindi sila nagkatuluyan. Sa wakas, inihatid ni Rory si Akari papunta sa liwanag. Tahimik ang eksena, pero mabigat. Bitbit ni Akari ang pangalan, ang sakit, at ang pagmamahal. Bitbit din niya ang pag-asa. Sa huling bahagi ng episode, ang staff ng hotel ay nagsama-sama. Si Rory, binigyan ng mainit na pagkain. Hindi siya ang nagluto, ngayon, siya ang inalagaan. Simple lang ang mensahe, kahit matagal ka nang nakasanayan mag-isa, may mga tao pa ring handang damayan ka. Isang pop idol ang may unfinished song ang tutulungan ni Neko para makatawid sa kabilang buhay. Nagsimula sa isang concert stage. Maingay ang crowd, kumakanta ang idol group na 365 Sister Q, o 3Q para sa fans. Isa ito sa pinakamatitinding idol groups sa Japan. Ang lead members, Konomi Kaneko at Yuria Kuramori. Sila ang nagsimula ng bagong era, na hamati sa grupo sa 4 na teams, Spring, Summer, Autumn, at Winter. Habang nag-uusap sina Neko at ang hotel manager, napunta ang usapan sa paborito ni Neko. Hindi raw niya bias si Kaneko, fan siya ng Team Autumn. Pero kahit hindi siya fan, alam niyang bigatin si Kaneko sa idol world. Nagulat si Neko nang makita si Kaneko mismo sa lobby. Hindi siya makapaniwala. Totoo nga, si Konomi Kaneko ang guest nila ngayon. Tahimik lang ito, pero dala niya ang sarili niyang mukha, isang senyales na sobrang buo ang identity niya kahit nasa hotel na. Ibig sabihin, malakas ang sense of self niya, ayon kay Atori. Lumapit ang isang lasing na guest at nanghihingi ng autograph. Medyo rude ang dating ng customer pero kalmado lang si Kaneko. Pinagtanggol siya ni Atori, at doon nagsimula ang interaksyon nila. Habang kumakain si Kaneko sa dining area, napansin ni Neko na ang dami ng in-order niya. Sa tabi, may lumang radyo at di inaasahan, may broadcast silang narinig, galing sa living world. Isang announcement mula kay Yachin, isa sa 3Q members, si Konomi Kaneko ay patay na. At kahit patay na siya, magpapatuloy ang concert bilang tribute sa kanya. Tahimik lang si Kaneko. Walang luha, pero ramdam ang bigat. Tinawag niyang crocodile tears ang emosyon na pinakita ng group member niya, at dahil nga nasa industry siya, alam niya na ang lungkot ay scripted minsan. Kinabukasan, dinalhan siya ni Atori ng towel. Nang kumatok sina Neko at Atori, parang may mali. Binuksan nila ang pinto, at natagpuan si Kaneko sa sahig ng banyo. Namumutla, hindi makahinga. Agad silang tumawag kay Mano para hanapin si Asoto. Si Asoto, nilang serial killer, at medical student din, ang tumulong. May nakabara sa lalamunan ni Kaneko. Nailigtas siya, pero napansin ni Asoto na may deeper problem, may binge eating disorder si Kaneko at umaasa sa sleeping pills. Habang nagpapahinga si Kaneko, ikinwento ni Neko ang history ng 3Q. Si Yuria, dati niyang best friend, naging rival niya sa grupo. Scripted man o hindi, nasira ang closeness nila. Nang magising si Kaneko, sinabi niya kay Neko na pagod na siya. Hindi na niya maintindihan ang buhay niya. Pinilit lang niyang mag-shine, pero parang wala nang laman ang loob niya. Gusto ni Neko na tulungan siya, kaya dinalhan niya ng mainit na inumin. Sa simpleng bagay, gusto niyang iparamdam na may nagmamalasakit. Pero habang nasa kusina si Neko kasama si Rory, may kakaibang nangyari, may nawawalang shift schedule. Wala ni isa sa kanila ang kumuha nito. Kasabay nito, may isang guest na naiinggit sa mga celebrity, feeling niya unfair ang treatment ng hotel. Kinagabihan, narinig ni Neko si Kaneko na kumakanta. Hindi ito bahagi ng kahit anong 3Q album. Personal na kanta ito ni Kaneko, isang awit na isinulat niya pero ni-reject ng management. Nais ni Kaneko na kahit isang beses, ma-perform niya ito sa stage. Kaya ipinangako ni Neko na tutulungan siya. Nagplano sila ng mini-concert sa bar ng hotel. Unang nilapitan ni Neko si Asoto para tumugtog ng piano. Ayaw niya, kaya inaya siya ni Neko sa larong speed.
Natalo si Asoto, kaya pumayag. Pero binyantaan niya si Neko, alam daw niya ang buong pangalan, school, at section niya. Inamin niyang pinasok niya ang kwarto ni Neko. Isang reminder kung anong klaseng tao si Asoto. Sunod nilang kinausap si Atori. Gusto nila siyang kunin para tumugtog ng saxophone. Pero tinanggihan siya. Matagal na raw siyang huminto, at ayaw na niyang balikan. Binalik niya ang tanong kay Neko na kung gusto lang ba niya marinig si Kaneko, at huwag daw siyang gamitin na excuse. Nasaktan si Neko. Kinausap niya si Ruri tungkol dito. Sabi niya, hindi niya maintindihan si Atori. Sobrang firm sa prinsipyo, pero parang may tinatakbuhan. Sabi ni Ruri, kung gusto ni Neko, dapat gawin niya at hindi niya kailangan ng go signal ng lahat dahil yung ang pagkakakilala niya kay Neko. Charging ahead without thinking. Binati ni Neko si Atori Senpei pero deadma lang ito. Sinubukan pa niyang mag-alok ng tulong, binigyan pa ng puding, pero tinanggihan siya ulit. Kahit frustrated, hindi bumitaw si Neko. Gusto pa rin niyang makumbinsi si Atori na tumugtog sa concert ni Kaneko. Habang abala si Neko sa pag-aayos ng mini-concert, may mga taong tumitingin sa poster niya. May kaba sa paligid, pero committed silang lahat. Lalong na-inspire si Neko nang may guest na nagpakilalang beauty advisor. Kusang loob siyang nag-offer mag-makeup kay Kaneko. Pagpasok nila sa room ni Kaneko, nagulat sila. Ang kwarto niya, biglang naging parang idol dressing room, walang nagtayo nito. Nagbago lang ito kusa, base sa kailangan niya para ma-reconnect sa sarili. Habang namimili siya ng outfit, pinili ni Kaneko ang costume na babagay sa mood ng kanta niya. Tahimik lang si Neko, kasi kahit buo na halos ang plano, wala pa rin si Atori. Nagkataon, nakita niya si Asoto na gustong mag-practice na. Pero kailangan pa rin nila ng isa, si Atori. Kaya lumapit si Neko. Sa pagkakataong ito, sinabi na niya ang totoo, hindi ito para sa guest, kundi para sa sarili niya. Gusto lang niyang marinig si Kaneko kumanta. Ayaw niyang magsisi habang buhay. Lumuhad siya habang paulit-ulit na nagmamakaawa. Tahimik si Atori, pero sa wakas, pumayag na siyang tumugtog. Nagsimula na ang rehearsal. Medyo sablay pa ang timing ng hotel manager sa drums, pero unti-unti silang nagkakasync. Nagulat si Asoto nang makita si Atori, pero sinabi nito na mas okay na tumugtog kaysa habulin ng makulit na bata. Ayaw niyang mabuhay sa regrets. Handa na ang lahat, costumes, banda, make-up. Tinawag ni Neko ang guests, pati na ang lalaking may galit sa celebrities. Tinanggihan siya nito, pero hindi siya pinilit ni Neko. Matapos ay umalis lang siya. Nagsimula na ang concert. Tumayo si Kaneko sa stage at ipinakilala ang kanta niyang Daydream. Sa bawat linya, ramdam ang emosyon. Tumugtog si Atori sa sax, Asoto sa piano, at ang manager sa drums. Si Neko, sobrang proud. Pagkatapos ng performance, halos lahat ng guests na touch. Lahat agree, maganda talaga ang kanta. Maging si Atori, impressed. Habang nagka-climax ang concert, may isang guest na nagsimulang maalala ang nakaraan. Isang lalaking nabangga ng motor. Sa gitna ng kanta, bigla niyang naalala ang girlfriend niya noon, si Ayaka. Fan ito ng idols. Pero siya, hindi. Palagi niya itong pinagtatawanan. Dahil sa differences nila, nag-away sila. Gusto sana niyang mag-sorry, pero huli na. Namatay na si Ayaka. At doon niya na-realize, patay na rin pala siya. Unti-unting bumalik ang alaala. Samantala, kinausap ni Kaneko ang beauty advisor. Nagpasalamat ito. Sabi ng babae, naalala niya ang pangarap niya, maging makeup artist. Dahil sa kanta, naliwanagan siya. At dahil buhay pa siya, desidido siyang bumalik sa real world. Pero si Kaneko, nalilito. Hindi niya maalala kung bakit siya naging idol sa simula. Biglang nag-play ang radyo, boses ni Yuria, dating ka-group at rival niya. Hindi raw siya sasama sa concert. Hindi niya raw kinamuhian si Kaneko, gusto lang niya magluksa ng mag-isa. Nag-react si Kaneko. Galit siya. Galit siya sa skills at sa fame ni Yuria. Lahat ng fans ni Yuria ay tinuring siyang villain, at ganon din ang turing ng fans ni Kaneko kay Yuria. Pinakita niya ang pinunit na merch, regalo raw sa kanya ng mga bashers. Naalala nila ang past performances, nagsasalita ng lines, masaya, sabay-sabay. Dito nagsimulang bumalik ang totoong memorya ni Kaneko. Nagsalita siya, kalmado, gusto lang daw niyang maging idol para magpasaya. Ganoon din si Yuria, pero biglang natamba si Kaneko.
Nang nilapitan siya, sinabi niya na sa huling sandali ng buhay niya, umaasa siya na si Yuria ang darating. Pero walang dumating. Napagod na siya. Napuno na ng pressure at schedules. Kaya siya uminom ng pills. Sabi ni Neko, baka pareho lang silang naging masyadong professional. Nagpanggap na rivals, kahit ang totoo, nagmamahalan sila. At yun ang pinakatotoong parte ng samahan nila. Natawa si Kaneko. At doon lumabas ang Polaroids, mga litrato nila ni Yuria noong debut days nila. Sa huli, na-realize ni Kaneko, mahal pa rin niya si Yuria. At handa na siyang tumawid. Isa na siyang checked-out guest. Nagsolo si Atori sa sax, at pinuri siya ni Neko. Inamin ni Atori na dati, gusto niyang maging pro. Nag-aral pa siya abroad. Pero nabigo siya. Kaya tinalikuran niya ang musika. Nagpasalamat si Atori kay Neko. Dahil sa sincerity niya, parang na-release din niya ang fear na matagal na niyang kinikimkim. Sa huling eksena, si Asoto, umorder ng alak kay Mano. Pero hindi para limutin ang sakit. Sabi niya, ito ay bilang isang panimula. Magkausap sina Atori at Asoto habang naglalaro ng chess. Panalo na naman si Asoto. Humanga siya sa perfection ni Asoto. Pero sabi ni Asoto, hindi naman siya ganoon kagaling, sinasadyang simplehan lang ang sarili. Humirit si Asoto ng pabor. Gusto raw niyang si Atori na ang maglinis ng kwarto niya, hindi kasi maayos ang pagkakaayos ng kama. Pumayag si Atori, pero hindi raw ngayon. Sa lobby, abala si Neko sa schedule. Pagdating ni Asoto, napansin niya, 3 beses na isulat ni Neko ang pangalan niya sa schedule. Inamin ni Neko, hindi siya marunong magplano. Si Asoto na lang ang nagboluntaryong ayusin ang schedule nila. Sa bar, nagkausap ulit sina Neko at Asoto. Nagpasalamat si Neko sa tulong, pero halatang awkward siyang magpasalamat. Napag-usapan nila, paano kung makabalik sila sa totoong mundo, dala ang alaala ng hotel. Baka maging magkaibigan sila, pero sabi ni Asoto, baka mag-away pa rin sila. Nagkakasundo lang daw sila dahil nasa hotel sila ngayon. Pag-alis ni Asoto, nadikit ang kamay niya kay Neko. Napansin ito ni Kiriko, biglang nag-flashback kay Neko, naalala niya ang insidente. Galing siya sa concert, nang biglang may dumaan sa likod niya, sinaksak siya. Kinabukasan, ikinwento niya kay Atori ang naalala niya. Sigurado siya, may sumaksak sa kanya. Hindi lang niya alam kung sino. Si Atori man, mukhang tanggap na rin ang katotohanan, buhay man siya o hindi. Nagpaalam si Atori, lilinisin daw niya ang kwarto ni Asoto. Gusto ni Neko na siya na raw ang bahala sa kwarto ni Asoto. Pagdating sa kwarto ni Asoto, bukas ang pinto. Pagpasok ni Neko, nabigla siya, ibang-iba ang interior. May schedule na parang kinopya sa kanya, at gloves ni Atori. Nag-ikot pa siya, hanggang sa nakita niya ang isang liwanag sa aparador. Isang secret room. Pagpasok, may notebook, at doon niya nakita, listahan ng mga pinatay ni Asoto. Bumigat ang dibdib ni Neko. Binasa niya ang journal. Nagsimula sa ibon, pinukpok sa ulo. Sumunod, isang homeless person. Wala raw naramdaman. Hanggang umabot sa director ng isang kumpanya, doon niya raw unang naramdaman ang power. Sunod na entry, isang batang babae, sinundan niya galing sa train station at sinaksak niya sa isang kalye na walang tao. Naramdaman ni Neko na siya iyon. Nanlamig siya, pero pilit niyang kinalma ang sarili. Ramdam niya ang sakit ng saksak sa tiyan, pero napagtanto niya ang ilusyon. Tumayo siya, nagpakalakas, at sinabi sa sarili na buhay pa siya. Doon niya nakita ang mapa. May pangalan ni Atori. Siya ang target. At sa isang pahina, nakasulat, "This time, I won't fail." Biglang dumating si Atori. Sabi niya, gusto siyang makita ni Asoto sa pool. Kalmado si Neko, pero bago siya umalis, bumulong siya kay Atori na huwag siyang pumasok sa room ni Asoto, dahil may bomba doon. Sa pool, nagharap sila. Diretsong tanong ni Neko kay Asoto kung siya ba ang sumaksak sa kanya. Tahimik si Asoto, hanggang sa inamin niya. Noon una daw, di niya sigurado, pero nung lumabas siya ng hotel nang mahuli siya, sure na siya. At hindi lang si Neko, pati 3 pang guest sa hotel, biktima niya. Kasama na rin si Atori. Siya rin daw ang pumatay dito. Sinabi pa niya na matagal na niyang ino-obserbahan si Neko. Para sa kanya, laro lang ito. Hindi man maintindihan ni Neko ang logic niya, pero tinanggap niya ang hamon. Lumapit si Neko kay Ruri, tinanong kung nasaan ang hotel manager.
Wala raw siyang alam. Pumunta siya sa front desk, kinausap si Atori. Inamin niya ang totoo, may nakita siyang something na mukhang bomba sa kwarto ni Asoto. Pinag-iisipan daw talaga sila nito. Nagtanong si Neko kung may past connection ba sila ni Asoto. Wala, sabi ni Atori, pero kilala niya ang magulang nito, regular guest sa hotel na dati niyang pinagtatrabahuhan. Mabait daw ang pamilya, pero never niyang na-meet si Asoto noon. Sa wakas, natagpuan niya ang hotel manager. Lasing sa opisina. Ginising niya ito, sinuntok pa. Tinanong niya na kung may pumatay ba sa hotel, mapupunta agad sa impyerno. Sagot ng manager, oo. Patay man o buhay ang biktima, basta pumatay, diretso agad sa impyerno. Pero kahit ganoon, hindi raw siya pwedeng magdesisyon kung dadalhin ba sa impyerno ang isang tao kahit may kakayahan siyang gawin ito. Hindi raw siya Diyos. Tagabantay lang siya ng hotel. Nagalit si Neko at umalis. Nag-decide na siya na lang ang kikilos. Matapos ay lumabas si Kiriko. Narinig pala niya ang lahat. Tinanong niya si Neko kung gusto ba niya malaman kung paano ang tamang approach kay Asoto. Pagdating ng umaga, magkasama sina Neko at Asoto sa balcony ng hotel. Sabi ni Asoto, napagod na raw siya sa paghintay. Humingi ng paumanhin si Neko at sinabing handa na siya. Tinanong siya ni Asoto kung ano raw ang plano niya. Sagot ni Neko, lumabas muna sila. Pagdating nila sa labas, sinabi ni Asoto na ayos na raw ang lugar dahil walang istorbo. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Kiriko. Dito na nagsimula ang seryosong pag-uusap. Tinanong ni Neko kung bakit siya sinaksak ni Asoto. Ngumiti lang si Asoto at sinabi na dahil bad mood lang daw siya nung panahon na iyon. Pero hindi pa rin siya tinigilan ni Neko. Gusto niyang maintindihan si Asoto ng mas malalim. Habang nangyayari ito, hinahanap na siya ni Ruri at Atori sa hotel. Napansin ni Ruri na may kakaiba sa kilos ni Neko kanina. Nag-volunteer si Atori na hanapin siya. Balik kanila Neko, inilabas ni Neko ang case file ni Asoto. Sabi niya, noong una, inakala niyang pinapatay ni Asoto ang mga babaeng gusto niya. Pero maling akala pala. Ayon sa diary entries, nagsimula si Asoto sa pagpatay ng isang ibon, si Pichan. Sumunod ay isang pulubi, isang company director, at isang batang babae. Ang batang iyon ay siya mismo, si Neko. Hindi ito itinanggi ni Asoto. Napansin ni Neko na walang direktang pagbanggit ng abuse sa katawan, pero sa mga larawan ng biktima, malinaw na winasak muna ang katawan ng mga ito bago pinatay. Iba si Neko, isang saksak lang. Sabi ni Asoto, hindi raw kasi siya type. Ipinaliwanag ni Neko ang kanyang analysis. Sa bawat entry ng diary may bituin. 1 star para sa ibon at pulubi, 5 stars para sa director, at 2 stars para kay Neko. Mas mataas ang status ng biktima, mas matindi ang satisfaction ni Asoto. Gusto raw nitong maramdaman na siya ang nakakaangat. Tinanong ni Asoto kung bakit siya ang target gayong mababa lang daw ang status ni Neko. Sabi ni Neko, marahil ay dahil mababa rin ang tingin ni Asoto sa sarili niya. Matalino siya, mayaman, at promising medical student, pero hindi niya kailanman naramdaman na enough siya. Ikwento ni Asoto na kahit palaging first place siya, hindi siya pinupuri ng mga magulang niya. Hindi siya kailanman naging enough. Pero kahit ganun, mahal pa rin daw niya ang mga ito. Kaya hindi niya sila pinatay. Dito na pumasok sa usapan si Atori. Sabi ni Neko, ibang klaseng obsession ang meron si Asoto pagdating kay Atori. Siya lang ang may full name sa diary, at siya lang ang walang bituin. Hindi status ang habol ni Asoto, si Atori mismo ang gusto niyang makuha. Lumabas na si Asoto ay anak ng mag-asawang madalas maging guest sa hotel na pinagtatrabahuhan noon ni Atori. Lagi raw napupuri si Atori ng mga magulang ni Asoto, samantalang siya, laging nasa tabi lang. Binibigyan siya ng mga gifts na ibinibigay ng mga magulang niya kay Atori, pero tinatanggihan niya ito. Natanong ni Neko kung bakit hindi niya kinausap si Atori noon. Sabi ni Asoto, hindi raw siya kailanman inimbitahan. Lagi lang siyang nasa sulok, nakikinig. May pagkakataon raw na nakita niya si Atori sa tren, nag-iisa. Doon niya ito tinulak sa riles. Akala niya, yun ang paraan para tuluyang lampasan si Atori. Pero hindi niya naramdaman ang saya, kundi takot at pagkagulat. Kaya nung nagkita silang muli sa hotel, naniwala siya na tadhana ito. Tinanong ni Neko kung ano ba talaga ang balak niyang gawin kay Atori ngunit ayaw sabihin ni Asoto.
Nainis si Neko at sinabing ayaw na niya ng laro. Pero biglang binanggit ni Asoto kung alam ba ni Neko na buhay pa siya. Nagulat si Neko. Sinabi niyang matagal na niyang alam. Pagkatapos kunwaring mag-check out, bumalik si Asoto sa hotel para makasama si Atori. Dito nabuo ang hinala ni Neko, gusto ni Asoto na maging isa sila ni Atori. Tumango si Asoto, sinabing tama siya. Kapag na-absorb niya si Atori, kahit hindi na siya makabalik sa totoong mundo, sapat na raw na naramdaman niyang naging isa sila. Kailangan na ni Neko kumilos. Sinabi ni Kiriko na may baril sa drawer ang manager, isang espesyal na baril na pwedeng magpadala ng tao sa impyerno. Samantala, hinarap ni Neko si Asoto, hawak ang baril. Sinabi ni Asoto na kung siya ang magpaparusa, hindi siya lalaban. Alam niyang marami na siyang napatay. Pero naalala ni Neko ang sinabi ng manager noon, wala raw sino man ang may karapatang pumatay. Napansin ni Asoto na naka-safety pa raw ang baril. Na-distract si Neko at sinapak siya ni Asoto. Nakuha ni Asoto ang baril at sinabing, revolver ang baril, walang safety. Dumating si Atori at nag-agawan sila, nang biglang pumutok ang baril. Tinamaan si Asoto. Bumagsak siya sa lupa. Nagulat si Neko at nagtanong si Atori kung bakit may baril siya. Dumating din si Kiriko at isiniwalat ang katotohanan, si Asoto ang pumatay kay Atori noon, nang itulak siya sa riles. Pero kahit narinig na ni Atori ang totoo, wala pa rin siyang naaalala. At dahil siya ang nakabaril, siya rin ang parurusahan. Ayon kay manager, papunta si Atori sa impyerno. Muling bumukas ang Hellgate at natuwa si Kiriko. Habang tinatangay ng itim na liwanag si Atori, tinawag siya ni Neko. Sinabi ni Atori na buo ang anyo ni Neko nung dumating siya sa hotel, ibig sabihin, matatag ang loob niya. Mas malakas pa raw siya sa kahit sinong nandito. Hinimok niya si Neko na bumalik sa tunay na mundo at mabuhay para sa kanya. Umiiyak si Neko habang unti-unting tinatangay si Atori ng dilim. Bumalik si Neko sa hotel. Tahimik siyang hinarap ni manager, at sinabing tanggal na raw siya sa trabaho. Pagkatapos ng gulo, pinalayas na si Neko mula sa hotel. Sa bar, humingi siya ng ginger ale kay Miss Mano bilang kanyang huling inumin. Alam niyang may kapalit ang ginawa niyang desisyon na gamitin ang baril para sana kay Asoto. Sa hallway, hinarap siya ni Ruri. Nag-aalala ito pero pigil ang emosyon. Sinubukan pa niyang imungkahi na may ibang paraan sana para iligtas si Atori. Napagtanto niya na hindi niya man lang naisip na maari sanang ipadala si Atori sa afterlife ng payapa. Palabas na si Neko ng hotel, bitbit ang bigat ng isang pagkakamaling hindi na kayang itama. Napansin ni Asoto na naka-safety pa raw ang inabot nito ang sahod niya, pero imbes na pera, oras. Oras na pwedeng gamitin para bumalik sa nakaraan. Gamit ang naipon niyang sahod, pwede siyang bumalik 5 seconds bago siya saksakin ni Asoto. Pero hindi ito sapat para iligtas si Atori. Kulang ang oras niya. Nagmakaawa si Neko kung pwede pa siyang bigyan ng mas madaming oras. At sa di inaasahang sandali, nagsuggest si Ruri na ibigay ang kanyang sahod para kay Neko. Sinabi ni Ruri na hindi niya ito ginagawa para kay Neko, kundi para kay Atori. Ngayon, may pagkakataon na siyang itama ang lahat. Pagkatapos noon, umakyat si Neko sa rooftop para kausapin si Kiriko. Doon, ibinahagi ni Kiriko na galing siya sa impyerno, pero naban siya dahil hindi siya agad nakabalik matapos bumukas ang gates of hell. Tinanong niya si Neko kung handa ba talaga siyang pumatay. Inabot niya ang isang kahon, isang special box na kayang magbukas ng pinto patungo sa impyerno. Bilin niya kay Neko, huwag tumingin sa loob, sa tinatawag na eyes of hell. Bumalik si Neko sa manager, at ibinigay nito ang time ni Atori at Ruri, para makumpleto ang kailangan ni Neko. Tinuro rin ng elevator na magbabalik sa kanya sa mundo ng mga buhay, dala pa rin ang lahat ng alaala. Binigay din ni Neko ang contact information niya kay Ruri para makapag-reconnect sila kapag parehas na silang nasa real world. Sa platform ng tren, bumalik si Neko sa eksaktong sandali bago itulak ni Asoto si Atori. Naroon si Atori, ilang hakbang lang ang layo. Hinarap ni Neko si Asoto. Hindi siya agad nakilala ng binata, pero nang banggitin niya ang mga personal na bagay, tungkol sa magulang nito, sa insecurities niya, unti-unting naniwala si Asoto. Binalaan siya ni Neko na lumayo kay Atori. At para mas lalong ma-convince na lumayo si Asoto, sinabi pa ni Neko ang mga insecurities nito. Dahil doon, umalis si Asoto at magtataksi na lang daw siya.
Na-realize ni Neko na baka pupuntahan lang ni Asoto ang station kung saan bumababa si Atori. Ngunit pag-akyat ni Neko sa hagdan, andoon si Asoto at sinipa siya pababa ng hagdan. Hindi hahayaan ni Asoto ang isang taong kilala kung ano ba talaga siya. Kinaladkad niya si Neko palayo, at napansin niyang walang wallet or cellphone si Neko. Doon nakita ni Asoto ang kahon. Nang buksan ito, bumuka ang lupa at sumingaw ang init ng gates of hell. Naguluhan siya, pero si Neko, alam na ang dapat gawin. Nahila si Asoto pababa, pero nazama din niya si Neko. Sa gitna ng pakikibaka, nagbalik lahat kay Asoto. Naalala niya kung paano siya nabunyag dahil kay Neko. Sa galit, tinawag niya itong halimaw. Pero sinabi ni Neko na kung mas naging matatag siya, kung tinanggap niya ang sarili niya, baka iba ang kinalabasan ng lahat. Sa huling sandali, sinubukan siyang saksakin ni Asoto. Nakita ni Neko ang isang payong na nakakalat, inabot niya ito at tinusok ang mata ni Asoto. Sa huli, tumawag ng saklolo si Asoto sa ina niya. Pero walang dumating. Bumigay siya at tuluyang nahulog sa impyerno. Halos mahulog din si Neko. Pero dumating si Atori. Nahawakan niya ito sa oras. Napunit ang sleeves ni Atori, pero ligtas silang dalawa. Nang tanungin siya ni Neko kung ayos lang siya, nagbiro ito na baka na-stretch ang sleeves ng shirt niya. Napangiti sila pareho. Halos mamatay sila, pero magkasama pa rin sila ngayon. Dumaan ang isang tren at nawala si Neko. Nagtago kay Atori. Isang taon ang lumipas. Sa totoong mundo, nakita ni Neko si Atori. Naka-uniform ito, may dalang gamit, mukhang nagtatrabaho sa isang hotel. Nakita ni Neko ang parents ni Asoto at naalala niya ito, sinabi niya sa sarili niya na hindi niya pinagsisisihan ang pagpili niyang ipadala si Asoto sa impyerno. Sa huli, yun lang ang paraan. Bumalik ang eksena kay Ruri. Binabasa niya ang liham na iniwan ni Neko. Sa simpleng tagpong ito, malinaw na kahit tapos na ang pananatili nila sa Toso Kare Hotel, dala pa rin nila ang mga alaala nito. At dito nagtatapos ang Season 1 ng Toso Kare Hotel.